Okay, so tayo po ay magbabalik-aral. Pero sa ngayon, bibigyan ko po kayo ng tip sa pagbabasa ng Biblia. Baka akala natin, paano ba magbasa ang mga Katoliko ng Biblia? Ayan, paano nga ba? Pupuntahan lang natin yung Bible, bubuksan natin ganyan, at yun ay babasahin natin. So, hindi po tayo ganun magbasa. So, meron po akong ibibigay kung paano maging colored yung inyong Bible. No? Gusto niyo po ba maging colored yung mga Bible ninyo? Parang ayaw ninyo, ano? Wala sumasagot. Sino po pwede na ng Bible? Ay, magaling. Cellphone. Okay. So anyway, gagawin po natin na maging makulay ang ating mga Biblia. Tandaan niyo po, pag-uwi niyo po sa inyong mga tahanan, hanapin niyo po yung inyong mga Biblia. At kukulayan niyo po ito. Ayan. Yan po yung colored Bible. Kaya po siya nagiging colored dahil mayroon niyang pencil. Ayan, colored pencil. Paano yun, sister? Paano ko matatandaan yun? Anong kulay ang ilalagay ko dito sa sitas na ito? No? Gagawin nyo lang po is, ayan, dahil meron na po ba kaming binigay na ganito? Meron na, ayan. So, kaya may kulay orange doon dahil ito na po yan. Israel sa Ehipto, na kung saan, ito po yan, babasahin ng Levitico, at ito po yung makikita ninyo. Last session, ang ating pinag-usapan ay ang sinaunang mundo, color blue. Ayan, na diniscuss po natin from Genesis 1 to Genesis 11, na kung saan, ito pong Genesis 1 hanggang 11 ay tipan ni Adan, no, bilang mag-asawa. Sino po yung asawa ni Adan? Si Eva. Buti na lang may nakikinig. Okay. So, ito po yung ating tinatawag na Scripture Guide or Daily Bible Reading Guide. Ito po ay araw-araw nating binabasa. Dahil meron po yan kung anong araw, kung anong petsa, kung anong first reading, yan, salmo, etc. At ito po ay sunod sa ating liturhiya. Ibig sabihin po, lahat po ng Katoliko all over the world, yan po yung binabasa. Yan po yung ating ginagamit na guide. At ito po ay libre. Nahihingi po yan. Kaya lang mga first week ng December or second week ng December, pwede nyo na mahingi yan sa simbahan, sa opisina. Kung wala, magsabi lang po kayo. Magpapaprint tayo yan. Meron na pong printed na application na pwede natin magamit. So, ang petsa po ng October 2011, ayan na po yung mga readings na ginagawa. So, ito po, ayan, ang date, no? October 1 hanggang October 31 po yan. Nakat na doon. Hanggang October 31. And then, nandiyan po yung mga first reading, salmo, second reading, and then yung gospel na binabasa araw-araw. Okay. Halimbawa, pinuntahan natin yung October 28. Ang pagbasa po niyan ay itong mga ito. Ayan. Ang first reading po natin ay hango sa Efeso or Ephesians chapter 2, verse 19 to 22. Ayan, no? So, sa October 28, yan po ang first reading. At dito naman po, yung salmo na tinatawag. Psalm or Tagalog po niyan is awit 19, 2 to 5. Ayan, no? And then yung ating namang gospel, ebanghelyo, yan po yung babasahin. Lucas 6:12 hanggang 16. Ayan. So ito pong mga nakabox na ito, yan, Sunday po yan. Kaya meron po yung first reading, may second reading, at may gospel. So, pagka po Sunday, dalawa rin yung readings. Pagka lang naman po ordinaryong araw,
Okay? Kaya sila Father, ganyan din po yung ginagamit. Ang mga lectors, ganyan din po. No? Buong mundo, yan po yung ginagamit. Okay, so balik-aral na tayo. Session 2. Okay. Ito po ang simula ng ating lakbay. Ayan. So sa ating paglalakbay, dahil nga po nagbigay na kami ng bookmark, ito po yung ating mga pag-uusapan. So, 1, 2, 3, 4, 5, lima pa lamang po yan. Pero actually, that is 12, no, topics. So, nagsimula na po tayo sa sinaunang mundo na kung saan binasa natin ang Genesis 1 hanggang 11. Saan po ba umiikot ang kwento ng sinaunang mundo? Ayan. Yan po ay galing sa kasaysayan ng paglikha. Na 6 na araw, nilikha ng Diyos ang mundo. No? Nandoon yung dalawang klase, yung space at saka yung kung sino yung maghahari. No? Yung day 1, yung time and yung space. Yung between, yung araw, doon niya nilikha yun. And then yung second day, yung dagat, yung lupa. Third day, yung halaman. And then yung fourth, fifth, and then yung sixth. Kung sino yung mga nilagay doon, kung ano yung mga nilagay ng ating Panginoon. Hanggang sa dumating po yung araw na doon sa pagkakalikha, nilikha din ng Panginoon sa ika-6 na araw yung tao, si Adan. No? And then, dahil nga natuwa siya, na maganda yung kanyang pagkakalikha, pero nakita naman niya, nag-iisa lang yung tao. Kaya lumikha din siya from the bone, no? Mula doon sa tadyang, sa ribs ni Adan, gumawa siya ng isang Eva. Ayan. So, pero ang nangyari, nagkaroon ng pagkakasala itong si Adan at si Eva. Dahil kinain nila ang bunga na kaalaman ng masama at ng mabuti. Dahil gusto nila ng karunungan. Ayaw nilang maging mangmang. Kaya gusto nila marunong sila na katulad ng Diyos. Kaya yun po yung naging kasalanan nila. No? Nag-disobey sila. Hindi sila sumunod sa utos ng Diyos. Dahil sa pananukso na rin ng isang ahas. Ayan, sa pagtutukso ng ahas, kaya ngayon sila po ay napalaya sa hardin. Ayan. So, dahil nagkasala sila, so, pinaalis na sila doon sa hardin. And then, pero, hindi natatapos doon yung pag-ibig ng Diyos sa tao. No? Dahil ginawa ng Panginoon, ng Ama, na nandito yung tinatawag na proto-evangelium. Ito po yung kauna-unahang ebanghelyo, kauna-unahang mabuting balita na sinabi ng Diyos kay Adan at kay Eva. Ano yun? Na darating yung araw ng pagtubos. Ayan. O may tutubos mula sa pagkakasala. So, meron na agad na ebanghelyo. Mabuting balita. Ayan. So, nandyan din po, tinalakay din natin yung unang dalawang anak ni Adan at ni Eva na si Cain at si Abel. Sino ito? Pumatay na ito. Sino to? Si Cain? Si Abel? Sino ba talaga? Ha? Kailangan, ano niya, assignment niya. Ang pumatay po si Cain. Ayan. Dahil sa inggit, di ba? Kasi si Abel, yung kanyang bunga, yung kanyang alay, ay binagkaloob niya ng mga yung primera klase. Yung mga number 1, yung mga high class. Samantalang si Cain, ang binibigay niyang offering ay yung mga tira-tira. Yung mga may pilay, yung mga dispalingado. Kaya ang kinalugdan, itong si Abel. Kaya nainggit si Cain. Kaya ginawa niya po, pinatay niya si Abel.
Okay. Pero hindi pa rin po doon natapos. Ang ikalawang, anong tawag dyan? Tipan, no? Natapos ang tipan kay Adan. Meron po tayong pangalawang tipan kay Noe bilang isang pamilya. So, palaki na ng palaki yung tipan ng Panginoon. Una sa mag-asawa lang. Ngayon, ang sinasabi natin ngayon dito ay yung tipan para sa pamilya. Sa pamilya ni Noe na kung saan pinagawa ng arko si Noe para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Okay? Ayan. So, ilang araw po yung baha? 40 days? 40 days. Higher? 150 days and 150 nights po. So, ang baha po ay ang ulan. 150 days. May quiz po kayo. Ayan, no? At syempre, nangako ang Diyos na hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig, na pamamagitan ng baha. Kaya po ang nangyari, nag-promise si Lord. Ano yung promise niya? Tanda na, ayan, yung rainbow, yan yung nakikita. May rainbow pa po ba kayo nakikita? Ayan. So, pagkatapos ng ulan, mayroong rainbow. No? So, ibig sabihin, yung pangako ng Diyos kay Noe noon hanggang ngayon, no? Meron pa rin. Nag-i-exist pa rin yung bahaghari na iyan. And then, pagkatapos ng kay Noe, dumami ulit ang mga tao. Ayan. So, ang mga tao na naman ay syempre matigas ang ulo. Anong ginawa nila? Gumawa sila ng tore. Ayan, ang tore ng Babel. Ang taas-taas ng tore nayari sa Alkitran. Yung pandikit nila, Alkitran. No? And then, ang gusto kasi ng tao dito ay matanyag sila. Makilala na tayo yung gumawa ng pinaka-mataas na tore. At wala nang makakagulo sa atin. Gusto ng mga tao dyan na sila-sila lang. Ha? Gusto ng mga tao na sila-sila lang ang nag-usap, sila-sila lang yung nandoon sa lugar na yun, pero ayaw ng Diyos yun. Kaya ano po ang ginawa ng Panginoon dito? Ginulo niya. No? Pinagsalita niya ng iba't ibang wika. Kaya hindi sila nagkakaintindihan. Ngayon ang tanong, parang ang hirap yata na arukin kung ano yung kagustuhan ng Diyos. Diba? Nagkaisa yung tao. Ayaw pala ng Diyos na nagkakaisa ng para sa kaguluhan o para sa pagkakaisa na kanya-kanya. Kundi ang gusto ng Panginoon ay mayroong paglaya din. No? At ang tanong natin dito, sa every session, lagi niyo pong makikita itong tanong na ito. Magtitiwala po ba tayo sa Diyos? Ngayon po ba nagtitiwala tayo sa Diyos? Ang ina, nagtitiwala po ba tayo sa Diyos? Kahit may problema? Talaga lang, ha? Kahit na magulo. So ngayon po, ang i-discuss naman ngayon ay tungkol sa mga patriarka. Sino-sino po ba ito? Ayan, bigyan ko na kayo ng review. Ang mga patriarka po tinatawag, ayan si Abraham, na kung saan si Abraham nagkaroon ng anak. Dalawa po yung anak niya. Kaya lang ang tinanugdan ng Diyos, si Isaac. Si Isaac, nagkaroon din po ng anak. Ayan, pero si Jacob or si Israel. And then after ni Jacob, si Jose naman. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon para sa ating balik-aral. So, na-refresh po ba tayo sa kwento? Ayan, na-refresh. Ngayon, eto na. Pakikilala po natin ang magbibigay ng ating salaysay. Palakpakan natin ang Panginoon sa katawan ni Kuya Bong. Palakpakan po natin ng malakas ang ating Panginoon. Una, yun, ito yung ating Bible, ano tawag dito? Timeline, Bible timeline. Yung nakakaat, sabi ni Ate Agnes, nandito tayo sa unang mundo. Ngayon,
Nandito na po tayo sa mga patriarka. Ito ay ang covenant ni Yahweh sa kay Abraham. Ito ay nangyari around 2000 BC hanggang 17,000 BC. Mapapansin nyo, paatras to. No, tayo ngayon pataas. Diba? Ito paatras, bago si Kristo. No, habang papalapit kay Kristo, papalapit pa atras yung date niyan. Okay? Ano ba ang relevant ng mga panahon niyan? Ano ba yung perspective, mga kasabayan yung panahon? Yung panahon niyan, ito ay ang Egypto, yung Egypt, siya yung world power ng panahon na yan. Siya yung may pinakamalakas na bansa. Ngayon, anong world power na yan? China, Amerika, di ba? Ayan ang nasa naman. Kasabay ng panahon na yan, ito yung panahon itinayo ang Stonehenge. Panahon pa yan, 17th century pa po yan. Nakikita nyo yan hanggang ngayon. Okay? Ito yung natawag na Bronze Age. No? Ito na kung siya yung paggawa ng mga bones. Okay. Mga patriarka. Sinabi na kanina ni Ate Agnes. Pero bago yun, balikan natin yung Token ng Babel. Sa Token ng Babel, nang magkalat-kilat sila, nagkaroon ng iba't ibang wika. Diba? Tapos nagkahiwalay-hiwalay siya. Tapos bubuuin uli yun ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng mga patriarka. No? Pagkawatak-watak, bubuuin yun uli ng ating Diyos. Ito yung plano ng Diyos. Okay? Ito yung mga ama ng bayan ng Diyos. Si Abraham, si Isaac, si Jacob, tinawag din Israel, tapos si Jose. No? Maulit. Ngayon, makikita natin ngayon yung mapa ng kasalukuyan natin pala. Diba? Ito, yung panahon natin ngayon. Kasi yung ano dito, may ilaw. Yun, ito ano to? Pilipinas. Pupunta tayo ngayon dito sa Middle East. Kung saan nandoon yung bayan ng Diyos na Israel. Okay? Ayan ang Pilipinas. Ayun, ang Middle East, may Turkey, kitang-kita. Oh. Yun, bakit napaka-importante yun, no? Pinakita ko sa inyo yung mapa kasi doon iikot lahat, no? Yung kasaysayan ng Kanaan. Kung gaano mahalaga yung Kanaan, no? Dito sa ng mga patriarka. Because 95% ng salaysay sa Biblia ay dito magaganap. Yung kwento, no? Dito magaganap sa Kanaan. Pangalawa, world influence. Sapagkat ito ay nagiging tulay papunta dahil na alam natin na in Egypt, sa world power, ay yung nagiging daan, yung Kanaan. Papunta dun sa Egypt. No? Ito ay nagsisiging tulay sa Roma, Grecia, Alsaria, Babylonia, Persia at sa Mesopotamia. Sa Hilaga at Timor. Yan. So ngayon, kanina, sabi ko sa inyo, ito, nasa Iraq si Abraham, okay? Si Abraham, siya ay, sa Genesis chapter 12, dito, tinawag si Abraham. Pinapupunta siya sa lupang pangako. No? Ngayon, sumunod ngayon si Abraham. Mula dito sa bayan ng Ur. No? Bayan ng Ur. Saan na yun? Bayan ng Ur. Ito ngayon, yung bayan ng Ur ay ang Iraq. Nandun si Abraham sa Iraq. Okay? Pinapupunta siya dito sa Israel. So ngayon, si Abraham, yung mga panahon na yan, 77 years old. Hindi siya pwede magbiyahe. Ito mas malapit na daan eh. Di ba? Diretso lang. No? Pwede siyang dumaan doon sa Jordan.
Kaya lang, hindi pwede dahil napakadelikado ng disyerto. Okay? Disyerto, maaaring magnanakaw. No? Matanda na siya. May problema sa tubig pag din sila dumaan. Kaya hindi sila makakapunta doon sa Kanaan. Okay? Tapos, ang ginawa niya, dumaan sila papuntang Haran. Ang Haran po ay ang modern Syria. Yan. No? Yung layo po niyan ay, hindi ko kubisado yun, 600 miles. No? Sabi, pumunta ka ng Baguio, tapos bumalik ka, ganun kalayo yung nilakbay nila sa kailang ng Umeldo. Kasama niya dito yung kanyang buong tribo. Okay? No? Tapos pumunta siya ngayon sa Haran. Nagpunta niya sa Haran, natili sila doon, tapos pumunta naman sila na diretso na sa Shechem. So, 400 miles naman yung kanilang tinakbay. So, ayan po. No? Ayan yung mga lugar na nakapalibot doon sa Kanaan. Okay? Ito po, yung, ayan, si Abraham, yung Abraham's Word. No? Yung Kanaan, ang tawag natin ngayon dyan, ay ang Israel. Yung Mesopotamia, siya yung present-day Iraq. No? Tapos may mga iba't iba pa doon. Kasi malaki yan eh. No? Yung Persia, yung Iran, ngayon yung Babylonia, siya yung naging Baghdad. Ngayon, nandiyan yung sentro ng Iraq. No? Tapos yung Damascus, Syria, yung Ur, all of Maya, lower part of Baghdad. Kasi bandang ilalim naman siya ng Iraq. Yung Haran, yung Turkey, Jericho. Ito ngayon, alam natin ito, napapakinggan natin ito yung West Bank. Diba? Diyan may gera doon sa may Gaza Strip. Okay? Chicken Norris din si Dio. Ngayon, pag-usapan na natin si Abraham. No, dapat pangalan niya kasi Abraham. Tama? Abraham, no? Bakit? Para maunawaan natin yung kasaysayan ng mga patriarka, sa Genesis, sinabi nito ni Yahweh kay Abraham. Sa Genesis 12:1-3, pumunta ka sa bayang tinuro mo. Diba? Pinapunta nga siya doon sa Kanaan. Tapos, pakaramihin ko ang iyong mga anak. Magiging isang malaking bansa. Okay? Tapos, ikaw ay magiging pagpapala sa marami mga bansa sa daigdig. Okay? Sa isahin natin yun, sabi, lupa. Diba? Pumunta ka sa bayang itinuro ko. Lupa. No? Magkakaroon siya ng lupa. Ng malaking lupain. Sumunod, lahing maharlika, parabihin ko ang iyong mga anak. Isang malaking bansa. No? Kaawat na yan ng mga hari. No? Tapos, pagpapala sa mundo, sa pamamagitan mo, lahat ng bansa sa daig ay aking pagpapala. No? Sa pamamagitan ni Abraham, minahin niya, ibig sabihin, pagpapalain lahat ng tao sa daig. Sa kanyang umunayan. Ngayon, may hamon kay Abraham. Ito yung sinabi kanina ni Ate Agnes. Dito daw sa Biblia, lagi natin makikita yung magtitiwala ba ako sa Diyos? Paulit-ulit na tema ng Biblia. Magtitiwala ba ako sa Diyos? Kung malalaman man natin ang kwento ni Abraham at iba pang matriarka, magtitiwala ba ako sa Diyos? Okay. Genesis 15. Alam natin na si Abraham ay pinagkuhan ng bilangin mo ang biduin kung kaya mo ganyang kadami ang magiging lahi. No? Ganun daw magiging anak. Kasing dami ng bituin yung magiging lahi. Pero ang mga kapatid, si Abraham po ay nung binahi siya, 77 years old na siya. Matanda na siya. Tapos, pinakuhan siya ni Yahweh
pinangakuan siya ni Yahweh na pararamihin yung lahi niya, pagpapalain siya, kaya pinapunta siya sa kanya. 77 siya. Nagkaroon siya ng pangitain. Sabi sa kanya ni Yahweh sa pangitain, Abraham, huwag kang matakot. Ako ang iyong kalasag na mag-iingat sa iyo. Bibigyan kita ng napakalaking gantimpala. Sabi ni Abraham, Panginoon Yahweh, ano pong kabuluhan ng gantimpala mo sa akin kung wala man akong anak? Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak. Kaya ang alipin kong ito ang tagmamana sa aking ari-ari. Subalit sabi ni Yahweh, hindi isang alipin ang magiging tagapagmana. Ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana. Dinala si Yahweh sa labas at sinabi sa kanya, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Abraham. At sumamantaya kay Yahweh. At dahil dito silang itinuring ni Yahweh bilang isang taong matubig. Okay. Pero bago yun mga kapatid, nagkaroon yan siya ng isang anak. Kilala niya siya, meron siyang anak una. Anak ni Agar. Alipin ni Sarai. May alipin siya dahil walang anak si Abraham kasi po si Sarai ay baog. Yung asawa ni Abraham baog. Nangyari, ngayon si Sarai, binigay niya yung alipin niya kay Abraham. Tapos, nabuntis ito. Kanya lang, hinamak ni Sarai, ni Agar, si Sarai. Kaya nagalit si Sarai. Sinabi niya yung kay Abraham. Ngayon, ang ginawa ni Abraham, binalik niya. Sige, ibabalik ko na lang siya sa iyo. Binalik niya ngayon, sa pagiging alipin, si Agar. Habang nagdaranta ngayon, pinagmalupitan na ito ni Sarai. Tumakas ngayon si Sarai. Pero pinabalik siya ng anghel. Ay, pinabalik siya ng anghel. Kasi sabi sa kanya, bumalik ka doon. Tanggapin mo yung ginagawa niya sa'yo. Okay? Tapos, sabi pa niya doon, pararamihin yung lahi, ni nagaling kay Sarai. Ay, kay Agar. Ngayon, bumalik na siya doon. Ngayon naman, ang nangyari, 99 years old si Abraham, 99 siya, nagkaroon siya, nabuntis si Sarai. Ang pinangalan doon ay Isaac. Ang ibig sabihin, laughter. Sino ang hindi matatawa? Sabi ni Sarai. Napakatanda na ni Abraham, meron siyang anak. Meron kung inaalaga ang anak. Sa edad nila, doon, nagkaroon sila ng anak. Tapos doon, yung lahat ng kanyang hukbo, si Abraham, nagpatuloy sila. Tanda nung kasunduan, nung tipan nila kay Yahweh. Ayan yung pinakasil nila. Tapos, sinilang na si Isaac. Kanya lang, ang nangyari, sinubok pa rin siya ng Diyos. Alam niyo yung kwento na yun, di ba? Kailangan ialay niya si Isaac, yung pinakamamahal niya anak. Kaya tumalima pa rin sa ama. Dinalala doon sa isang lugar na pinapupunta sila ni Yahweh. Tapos doon, kasama niya yung ibang alipin. Nandun na sila, ang nangyari, nandun na sila, is, yung malapit na sila doon nasa paanan na sila nung nagpag-aanuhan, naiwan na yung mga alipin. Dalawa na lang sila ni Isaac. Ang sabi ni Isaac, Ama, meron po tayong panggatong, meron tayong paling, meron tayong apoy. Nasaan yung iaalay natin, nasaan yung alay na susunodin? Ang sabi ni Abraham, ang Diyos ang magbibigay sa atin.
No? Ang Diyos magbibigay sa atin. Pero alam niya, sa sarili niya, si Isaac yung iaalin. Ngayon, nung tinali niya na si Isaac, tapos sasaksakin niya na, biglang sumigaw ng Abel. What? Diba? Huwag mo siyang sasaktan. Huwag mong papatayin ang bata, huwag mo siyang sasaktan. Natitiyak ko na ngayon na handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Tapos, nakakita siya ng tupa, naipit yung sungay. Ayun yung iniyalay niya. Nung lumalaki na si Isaac, nakalaro niya ngayon, naglalaro siya ng magkapatid. Nagalit ngayon si Sarai. Nagalit si Sarai. Tapos, nagalit si Sarai, gusto niyang palayasin, no? Si Agar, pati yung anak niya, at si Ismael, no? Yung kapatid Ismael yung pangalan. Siya palayasin yun. No? Sinabi niya ito kay Abraham. Ayaw sana ni Abraham, pero sinabi ng anay, halyaan mo gawin nila yung bagay na yun. Hindi rin siya papabayaan ng Diyos. At magkakaroon din siya ng maraming lahi. Anak mo rin siya. Yung sabi niya mo sa kanya. No? Sa ngayon, sa history, si mga Muslim brother natin, sila yung sinasabing descendant ni Israel. No? Ni Ismael. Okay? Ngayon, si Isaac na, siya na yung dako na tayo. So, ibig nga pala sabihin ng, kasi si Abraham, no? Pinalitan yung pangalan niya. No? Alam natin, pag pinapalitan niya yung pangalan, may significant na may gagawin. No? At pinangalan sa kanya ay Abraham. Na ang ibig sabihin ay ama ng mga bansa. Tapos si Sarai, pinalitan naman ang pangalan Sarah. Ang ibig sabihin, ina ng mga bansa. Okay? Tapos, dito na ipinamana, ako si Yahweh ang Diyos ni Abraham at ni Isaac, ang lupang ito na iyong higa ay bibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Yung pangako, ipinasa kay Isaac. No? Yung covenant. Tapos, si Isaac, nagpangasawa niya si Rebecca. Naging anak ni Isaac si Esau at Jacob. Ngayon, ang nangyari, si Isaac po, kambal sila. No? Kambal sila ni Esau. Unang panganay si Esau. No? Si Esau ay mula-mula at mabalahibo. No? Kaya siya tinawag na Esau. Si Jacob naman, nung pinanganak, nakahawak dun sa sakong ni Esau. Kaya tinawag siyang Jacob. So, anong nangyari dyan? Inagaw yung pagpapala mula kay Esau. No? Kasi, nung matanda na si Isaac, tanda na si Isaac. Pero anong nangyari dyan? Ang ginawa niya, sabi ni Isaac kay Esau, pinahuli siya ngayon inutusan sa mga aso. Ipagluto mo ko, ihuli mo ko, mga aso ka, ihuli mo ko ng kambing, tapos, lutuin mo. Yung pinakamasarap, ang paborito kong ulam. Ibibigay ko sa iyo yung aking blessing, yung aking pagpapala. No, sabi niya kay Esau, pumalis na si Esau ng aso. Ngayon, nakinig na ni Rebecca. Pagkakinig ni Rebecca, dali, sabi niya kay Jacob, kasi paborito naman ni Rebecca, si Jacob. No? Kumuha ka ng kambing, tapos iluto natin. No? Para ikaw yung basbasan ng iyong ama. Okay? Sabi, natakot si Jacob. Kasi, baka daw siya sumpain ng kanyang tatay.
Hindi, ako yung aako lahat ng sumpa, sabi ni Rebecca. Yung ginawa niya, yung balat ng kambing, tinapan niya sa liig at sa braso ni Jacob. Tapos, sinuot niya naman yung damit pinasuot niya yung damit ni Esau. No, ngayon, nung dumating na, naluto na, sabi niya kaya, Ama, eto na po yung, yung pagkain niyo. No, sabi niya, kainin niyo na po ng mabasbasan niyo. Ang pagkarinig ni Jacob, boses ito ni Isaac. Boses ito ni Jacob. No, narinig yung boses niya ako. Ngayon, ang ginawa niya, niyakap niya. Pinawakan niya yung braso. Balahibo. Diba? Mabalahibo siya. Tapos, hinamoy niya. Suot yung damit. Ito nga si Esau. Ngayon, magkakain si Ismael. Isaac. Nakain niya ngayon. Nakakain na. Binasbasa na siya. Tapos siya naman, dumating naman na si Esau. Sabi niya, Ama, andito na po ako. Inihanda ko na yung pagkain at basbasan niya po. Nanginig si Isaac. Kasi, sino ka? Naigawad ko na yung basbas. No? Ayan nga. Kay Jacob. Nagalit si Esau at sinabi niya, pagkamatay ng ating ama, papatayin kita. Naging uli yun ni Rebecca. Kaya kung madali ka, pinaalis ngayon si Jacob. Pinapupunta siya doon sa tiyuhin niya. Si Laban. No, doon na siya ngayon tumuloy kay Laban. Habang nasa daan, nanaginip si Jacob. Ang gabing iyon, siya ay nanaginip, may nakita siyang hagdan na abot sa langit at nagbanhig panakong doon ang mga anghel ng Diyos. Walang ano-ano ay nakita niya si Yahweh sa tabi niya. Wika sa kanya, ako si Yahweh, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay bibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Iyon yung pagpapatuloy ng covenant. Mula kay Abraham, kay Isaac, ito na ngayon kay Jacob. Okay? Si Jacob at si Laban. No, si Jacob, nakita naman dito, si Jacob mayroon itong anak. No, ang anak niya ay si Laban ay may anak na si Raquel. At least kabisado. Doon sa may balo, nakita kayo, na-inlove ka agad dito si Jacob. No? Ngayon, pinagpakilala siya, magkabag-anak sila at sinabi niya yung purpose niya. Sinama siya ngayon kay Laban, tinanggap siya, binigyan siya ng trabaho. Nung nakapag-isang buwan na, kahit kamag-anak kita, kailangan mo magkaroon ng sweldo. Ang sabi ni Jacob, huwag niyo na po akong pasweldohin. Maglilingkod po ako sa inyo ng 7 taon. No? Maglilingkod po ako sa inyo ng 7 taon. Pagkatapos po ng 7 taon, ipakasal niyo po sa akin si Raquel. No? Mahal niya si Raquel. No? Ngayon, pumayag naman ngayon si Laban. Nung lumipas na yung 7 taon, nung nilinis na yung 7 taon, nangyari, nagawa ng kasalan. Nagpakasal nga siya kay Raquel. Kanya lang, nung nagising siya ng umaga, ang katabi niya, yung nakasipin niya, nakatabi niya si Leah. No, yung panganay na anak naman, nilaban. Yung kasipin niya. Nagalit ngayon siya, sinabi niya, nagkaroon po tayo ng usapan. No, na ipapakasal niya sa akin. Bakit iba yung Ang sabi ni Laban, sige, maglingkod ka pa sa akin ng 7 taon, ipapakasal ko sa iyo si Raquel. So 7 taon na naman siya naglingkod. At bago sila nagpakasal. Raquel. Si Raquel, baog din. Diba? Nagkaroon ngayon sila ng anak
ni Leia. At ayun, nung nagkaanak si Leia, nagkakaroon pa ng, ang ginawa ni Raquel, ibinigay naman yung alipin niya. Yan, yung ina ng anak si Leia, nagkakaan siya ng lahi ni ko. Ang mga anak, si Ruben, si Simeon, si Levi, at si Juda. No, may 4 siyang anak noon. Tapos, ang ginawa ni Raquel, binigay niya yung kanyang alipin na si Bilha. No, si Bilha nagkaroon ng anak. Nagkaanak siya na si Dan at si Naphtali. Tapos, ang ginawa naman ni Leia, binigay naman yung alipin niya. No? Tapos, si Silpa. Si Silpa, ang naging anak niya kay Jacob ay si Gad at si Aser. Tapos, naitawag pa itong anuhan ng pagkain eh. Gusto makain ni ano yun eh. Ni Raquel. No? Pinasipig niya uli si Leia doon sa kay Jacob. Nagkaanak pa uli si Jacob si Leia na pangalan ni Isaac, si Bulon, tapos si Dina. Si Dina ay nag-iisang babae. No? 2, 4, 6, 8, 10. Hindi kasama yung hindi binilang si Dina. Di ba? Hindi binibilang yung babae. No? Tapos, si Raquel, nagkaanak din. No? Siya, nagkaanak niya ay si Jose at si Benjamin. Balikan po natin yung isa dito. Importante kasi dito, nakipagbuno si Jacob sa Penel. No? Nung naalis na sila, no? Nung bumalik na sila, papunta uli ng Kanaan, doon papunta siya uli doon sa kanyang kapatid na si Esau. O sinalubong siya nito eh. No? Natakot ka siya kasi may 400 na tao na kasama, baka patayin siya. No? Dito, nakipagbuno si Jacob sa Penel. No? Pasahin ko na, tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niya siya si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, pati yung lalaki po ang may yan, no? Mula ngayon, Israel na ang katawag sa iyo at hindi na Jacob sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay. Ano naman ang pangalan mo? Sabi ni Jacob. Bakit mo kailangan malaman? Sagot ng lalaki. At binasbasan siya ng Jacob. Sinabi ni Jacob, nakita ko ang mukha ng Diyos, gayon man na buhay pa rin ako. At tinawag niyang Penel ang lugar na iyon. No? Ang ibig sabihin po nung Israel nakipagpuno sa Diyos, nakipag-wrestling siya. No? Inabot na ng bukong luwayway. Kapagod na yung ka-wrestling niya. No? Kaya yun ang pinanganganan niya. Ibig sabihin po ng Israel, nakipagpuno sa Diyos. Yan ang pinangalan mga anak. No, si Juda, anak po siya nino? Israel. Ni Leia, Israel, no, kay Leia. No? Si Juda kasi ito sa kanya nagmula yung lahi pagmumulan ni Jesus. Okay, kay Juda. Pasok na po tayo kay Jose. No? I had another dream which I saw the sun, the moon, and 11 stars bowing down to me. Magaling siya mag-interpret ng mga panaginip. No, si Jose, anak ni Raquel. Pinakamamahal siyang anak ni Israel. No, dalawa yan. Si Jose at si Benjamin. No, kasi mahal na mahal ni Israel si Raquel. Okay? No, binigyan pa yan ng damit eh. Ginawa pa ng damit. Magagang damit. No? Dito, sa panaginip na ito, nagalit yung kanyang mga kapatid. No? Kasi, pati daw yung kanilang tatay, no? At nanay ay kailangan lungod sa kanya. Ngayon kasi ibig sabihin ng panaginip na yan. The sun, the moon, and 11 stars. Sila magkakapatid, 11. No? Bali 12 sila. Ay yuyuko sa kanya. Kaya ang ginawa nila, ipinagbili. No?
Pinakain yan sa inulog sa balon. No, hinulog yan sa balon. No? Tapos, yung damit niya, no, parang ng dugo ng hayop. Kaya pinakita yung kay napatay na si Jose. No? Napatay na si Jose. Pero ang ginawa nila, ipinagbili lang nila ito. No? Ipinagbili at ginawang alipin. Okay? Saan? Dinala? Sa Ehipto. No? Dinala si Jose sa Ehipto. Doon, nagkaroon naman ng may katungkulan, no, na ng pagkakon. No? Kanya lang, pinagbintangan siyang, inakusahan siyang manggahas, rape. No? Kasi inakit siya, hindi siya na pag-akit, binalo siya ng rape. No? Tapos yung nasa kulungan na siya, no, sa kulungan siya, meron siya kasama sa kulungan doon. No, yun na kami makasama siya sa kulungan. Sinabi niya na sabihin yung niya, no? Tapos na naginip yung Panginoon. Yung Panginoon ngayon, walang makapag-interpret ng panaginip niya. Ano ba ibig siya ng panaginip niya? Paulit-ulit yung panaginip niya ngayon. Okay? Yan. Sabi, ngayon, nung pinatawag si Jose, yung sabi ni Jose, kasi mayroong panaginip, no? No, may 7 baka, tapos may 7 uhay. No, yung baka, kinain, may yung malusog na baka, no, kinain ng mga payat na baka. Pero yung mga baka payat, hindi tumaba, payat pa din. No, tapos yung uhay, ganun din. Yung tumubo yung uhay, malulusog yung uhay, tapos lumabas yung mga uhay na mga tuyot, no, mga uhay. Payat na uhay, yung matatabang butil, yung payat na uhay, yung tagutong. No? Tapos ngayon, ang nangyari, in-interpret yun ni Jose. Sabi niya, magkakaroon ng 7 taon, no, ng kasaganahan at 7 taon ng kaguluhan. Tapos ngayon, ayun yung pinaliwanag niya sa ano yung dapat gawin. Nagbigay siya ng payo. Kailangan maghandaan. Sa loob ng 7 taon, kailangan mag-ipon. No, yun yung nangyari doon. Tapos, pagkalipas nga ng 7 taon, ginawa siyang, sino ba yung pinakamahusay ng makakagawa na ito? Hindi ikaw. No, binigay siya ng katungkulan, gobernador. Tanging yung Panginoon lamang yung nakakataas sa kanya. Lahat, pwede niya, meron siya kapangyarihan. Ayun. Tapos ngayon, dahil ikaw na naggutom, maraming pagkain sa Ehipto, pwede ka pamili, pumunta din yung mga kapatid niya. Okay, nung pumunta yung mga kapatid niya doon, nakita ito ni Jose, pero hindi siya nakilala. No, hindi nakilala si Jose. Tapos, hindi nakilala si Jose. Ngayon, ang ginawa niya, nilagyan niya ng patibong. No, pinatibong para maiwan sa kanya si Benjamin. No, kanya lang, no, nilagay niya ng, kasi kapatid niya si Benjamin eh. No, nilagay niya ng patibong. Nilagay niya doon sa bit-bit na sako ng mga butil. No? Tapos ngayon, yun na nila yun, sinabihan niya na, mabuti na ngayon ginawa ko sa inyo na kumain ko kung magnakaw. Okay? So, ang nangyari is, hindi pumayag si Juda. No? Sabi ni Juda, ang buhay po ng aming ama ay kagutong ng buhay ng bata. Ang ama niya ay si Jacob, no? Si Israel. Kaya kung babalik kami na hindi ito kasama, tiyak na siya ay mamamatay. Kapag tinakita niyang hindi namin kasama ang bata, malalagutan siya ng hininga dahil sa kalungkutan. Ang isa pa'y itataya kong aking buhay para sa bata. Sinasabi ko po, kung siya ay hindi ko ibabalik, ako ang buntunan niya ng sisi. Kaya kung papayag ako na ang alipin ninyo sa halip na itong aming punsong kapatid.
Jose sa kanila. No? Pakilala na si Jose at pinadala niya lahat ng kanyang mga kapatid, pati yung kanyang ama doon sa Ehipto. No? Ginanlong niya na ito, pati yung mga lahi nila. No? Yun po yung kasaysayan ng mga patriarka at si Jose. No? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So yan, so ngayon po, dalakon tayo sa ating pag-aaral, no? Ito'y karugtong lamang ng salaysay ni Brother Bong. Pero ito is yung pagpapalalim natin. Ito yung tinatawag natin na tipan o covenant. O pakikipag-isa sa atin ng Panginoon. Amen? Amen. So, umpisahan na natin. Yan. Ang tipan kay Abraham. So, ano ba yun? Diba? Mahalaga na maunawaan natin ang buong lumang tipan. Yan. Siyempre, ito yung tipan na pinangako ng Diyos kay Abraham. Na malalaman, naglalaman na matutupad ang pangako kay Moises, kay David at kay Jesus. Paano kaya yun? No? No? Ito, mas papalalim pa natin habang tayo nag-aaral at patuloy natin na ginagawa yung ating assignment. Yan. So next, ano ba yung mga pangako kay Abraham? Sino nakakaalala? Sinabi ni Kuya Bob kanina. Ano yung pangako ng Diyos kay Abraham? Ano una? Lupa. Sa paso? Hindi, lupa. Yan, na matutupad sa panahon ni Moises. Ano ba meron nun? Ano ba yung sinabi? Ano ba yun? Lupang pinangako. Yan. Ano pa yung pangalawa? Yung lahing maharlika. No? Una, lupa. Tapos, sunod, lahing maharlika. Kasi pagkaharian na tayo ng mga hari, sila Haring David, diba? Haring Solomon. Yan. Matutupad to sa panahon ni Haring David. Yan. So, yung pangatlo ay ang pagpapala sa mundo. Matutupad ito sa panahon ni Jesucristo dahil, diba? Buong mundo na yung natin. Ngayon, sa panahon natin, diba? Hanggang ngayon, matutupad yung pangako na yan. At patuloy na nararamdaman natin. Yan. Ano pa ba? Tipan. Tipan. Yan. So, ano ba yung tipan? Tipan ay covenant. Ito yung pangunahing tema ng Biblia. Kung makikita po natin, di ba? Yung tipan, naging pangunahing tema ng Biblia na magkakaugnay silang lahat. Di ba? Yung sinasabi ni Kuya Bong kanina, simula kay Adan at Eva. Di ba? Tipan ng mag-asawa. Tapos, mapunta ito sa tipan ng pamilya. Di ba? Kay Noe at ang kanyang pamilya. Di ba? Ang pangatlo naman ay tipan ng tribo. Yan, so mamaya papaliwanag natin yan. Magkakaugnay lahat yan, magkakarugtong, no? Di ba? Sinasabi nga natin na ang lumang tipan at bagong tipan ay magkasama yan, magkarugtong talaga yan kasi walang bagong tipan kung walang lumang tipan. Ito ay titulo ng dalawang bahagi ng Biblia. So mas maiintindihan pa natin yan kung bakit nagkaroon ng bagong tipan. Yan. So, at dito po, makikita natin kung ano ba yung pagkakaiba o ito yung comparison. Comparison ng dalawa bilang yung tipan at ng kontrata. Yan. Sa ngayon kasi, di ba, parang bihira na natin marinig yung tipan. Pero yung kontrata, alam nyo, ano yung kontrata? Meron pirmahan, kasunduan. Yan. So, ano ba yung pagkakaiba niya? Yan. Yung kontrata, ito ay merong kasulatan, written, sabi nga nila. Kasulatan na kayo
tayo may pinagkasunduan. Merong pirmahan. Sabi nga nila, black and white. Diba? Ang tipan naman, ito ay, verbal, usap lang. Diba? Magkausap lang. Ito pag-usapan natin. Diba? Ganito. Pinagkasunduan natin. Yan. Sa kontrata, merong palitan ng pag-aari. Kunyari, sa kontrata ko, binibili ko itong motor mo. Diba? Na ganitong halaga, pirmahan tayo. Ito yung pera ko. May pagpapalitan. Diba? Pero sa tipa naman, ito yung pagpapalitan ng persona. Dapat meron tayong isang salita. Diba? Kasi ikaw, diba, bilang isang tao, diba, dapat meron pa isang salita. Diba? Palitan ng persona. Parang nakakahiya pagka hindi ka tumupad sa iyong pinagkasunduan. No? Ang kontrata, ito ay pansamantala. Merong hangganan. May breach. Kaya nga merong tinatawag na breach of contract. Sinusuway yung kontrata. No? Pero ang tipan, ito ay walang hanggan. Parang sa sa bahaghari. Sa kasal. Diba? Pag tayo kinasal sa simbahan at nakipagtipan kay Kristo, wala nang urungan yun. Walang divorce. Diba? Yan. Ang kontrata nababali. Yan nga po yun, yung merong breach of contract. Permanente naman ang sa tipan. Hindi siya nababali. Bali, pag pinag-usapan natin yun, habang buhay na yun. Diba? Napangako at pakikipag-isa. Yan. Sa kontrata merong partnership. Ito lang ang mga kaibigan natin, ang mga kasama natin. Oy, tayo, magkasundo tayo na ganito. May hatian tayo na ganito. Diba? Partnership parang sa isang business. No? May kontrata nga na pinirmahan. And then, sa tipa naman, ito'y ugnayan ng pamilya. No? Bilang sa isang pangako ng isang pamilya, diba? Sabi nga nila, ang pamilya hindi yan nag-iwanan. Diba? Magkakasama yan. Kasi yun yung tipan ng isang pamilya. Sa ating mga Pilipino, no? Lalo na sa ating mga Pilipino, no? Bilang isang tipan, kasi minsan hindi na natin na pag-uusapan yan diba? Kasi masyado na nagiging modern. Pero ang isang pamilyang Pilipino, ang isang tipan nila ay lagi silang magkakasama. Diba? Totoo ba? Yes. Amen. Yan. So, sa pagitan ng tao lang ang kontrata. Yan. Sa pagitan ng tao. At ang tipan naman ay sa Diyos at sa tao. No? Tipan. Yan. Mas papapalalim pa natin yan. Yan. Next. Yan. Sa tipan din, ito'y merong palitan ng buhay. Ano ba yun? Katulad po na ito, ang example natin nga po kanina, yung sa kasal. Diba? Sa kasal, ang isang lalaki at ang babae na pinag-isa, diba? Sila ay isang bagong buhay na. Yan. Nagpalit na sila ng buhay. Kasi hindi na sila pwedeng, mapaghiwalay. Yan. Ako ay magiging inyong Diyos. Lalo na pagka ang Diyos ang gumit na. Kaya natin mo kung sa picture natin. Yan. Diba? Ang Diyos ginagamit lang ang pari. Diba? Pero ang Diyos ang nagigit na sa dalawang kinakasal. Sila ay nagiging isa. Kaya nga pakikipagtipan. Yan. Kayo ay magiging aking bayan. Yan sabi ng Diyos. Yan. Ako'y iyo, ikaw ay akin. Yan. Pagiging isa. Ang tipan ay permanente. Katulad nga sinasabi kanina, na kapag may sumuway, ito ay wala ng bisa. Diba? Katulad na lang pagka, kunyari, sa upa, umalis na yung upa, tinakasak ka na. Wala na. Diba? Wala na kontrata, wala na yung kasi babay na yun.
Diba? Pero sa tipan, mananatili ito kahit sumuway ang tao. Ilang beses na bang sumuway ang tao? Madami na, no? Simula kay Eva at Adan pa lang. Pero, yung tipan ng Diyos mula sa kanila, tuloy-tuloy, nagpasa-pasa sa lahi lang nila. Yan, nananatili. Yan, ito po yung pagsuway sa tipan. Kung titignan natin, may tulad din ito sa law of gravity. Bakit ba? Kunyari, nakita mo yung ibon lumilipad, di ba? Bakit ganun? Yung ibon lumilipad, yung tao hindi. Di ba? Kaya ang ginawa ng tao, sinuway niya yung law of gravity. Tumalon. Di ba? Ayan, tumalon. Di ba? Ano nangyari sa kanya? Patay. Di ba? Kasi sinuway niya. Di ba? Masisira ba ang batas na ito? Hindi. Di ba? Kasi nga, hindi naman lumilipad ang tao. Yan. So, ito po yung pangako comparison na tungkol sa panunumpa. Ang pangako ay salitang lamang. Sabi nga natin, on my honor. Di ba? Pangako na sabi nga nila na napapako. Di ba? Pero ang panunumpa may rito. Yan, may ritual. Sabi nga nila, di ba, pagka tayo'y nanunumpa sa hukuman, di ba? Nakahawak sa bahay. Hindi, pagka sa US po, di ba, pagka magde-declare na ng di ba? So, help me God. Kasama yung Panginoon kasi nga, yun yung isang pangako ay panunumpa o pakikitipan. Pakikipagtipan doon sa gawain mo. At dapat gawin mo yun. Diba? Katulad ng mga politika o kaya nandun ka sa hukuman. Ngayon, may ritual ng pakikipagtipan. Yan. Actually, ang ritual ng tipan ay karaniwan ay madugo. Diba? Saan yung nabasa nyo o naalala nyo na nakipagtipan na madugo? Yung iaalay si Isaac, di ba? May dugo yun. Kahit yung pag-aalay o pagtipan ng mga hayop, madugo yun. Di ba? Merong dugo talaga. Di ba? And then, ang dugo kasi ay simbolo ng buhay. Kaya nga kanina, di ba, ano sabi? Pakikipagpalit ng buhay. Yan. So, dugo. So, di ba, mayroon nga tayo tinatawag na blood compact. Isa rin yun. Halimbawa na pakikipagtipan. Kasi, ano yun eh, yung tipan na yun, gagawin mo talaga yun. Di ba? Yun yung example na isa sa tipan. Yan. So, ito po yung mga tanda ng tipan. So, sa kila Eva at Adan, 7. Bakit 7? Di ba, ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay sa 6 na araw. At ang 7 ay inilaan para sa pagpapahinga at pagsamba sa Panginoon. Ganyan din sa atin na sumasamba tayo sa ating Panginoon. And then, ito po ay bahag-hari. So yung bahag-hari, ito'y tanda ng tipan kanino? Sa pamilya ni Noah. Noe o Noah? No. Kasi sa English ay Noah. Noe sa Tagalog kasi. Yan. So mamaya malito po sila kung sino si Noe at sino si Noah. Yan. Bahag-hari. So, ito yung sinabi ni Kuya kanina na isa sa naganap na pagtitipan, no? Sa Genesis 17 ata yun. Yung si Abraham ay patuli bilang isang tipan. Madugo rin yun. Yan. So, diba? Sabi nga kanina, madugo. Ano pa ba yung tanda ng tipan? Kabad ng tipan.
Sa susunod po, ito malalaman natin kung ano ba yung kaba ng tipan. Pero tanong ko lang, sino po nakakalam kung ano yung kaba ng tipan? Diba nag-aral na tayo din ito? Ano yung kaba ng tipan? Ito yung may bantay na dalawa. Kerubin. Yan, yung buhat-buhat ng mga ano? Ng mga Levita. Yan. Ano lang yun? Bahapyaw lang. Mapag-aaralan ko naman natin yan. Next. Ano pa ba? Templo. Yan. Anong templo to? Templo, yung mismo katawan ni Jesus. Di ba sabi nga niya, di ba? Tatayo ko ang aking templo sa 3 araw. Yan. Hindi yan yun. Yan. At next ay ang Eucharistia. Ang Eucharistia, yan ay tanda ng tipan na hanggang ngayon ay ano? Ginagawa natin sa misa. No? Bilang pakikiisa kay Kristo. Di ba pag tinatanggap natin ang ano? Eucharistia o ang katawan ni Kristo, ito ay isang tipan na pakikipag-isa sa Kanya. Amen ba? Kaya nga dapat pag nakikipag-isa tayo kay Kristo, handa tayo. No? Ano man lang tayo, nag-confess tayo, o kaya nakumpleto natin yung misa, hindi yung pupunta tayo, di ba, patapos na yung misa, or ano na ama namin na sa ako palang dadating, tapos nagtitake ka pa ng ano, ng Holy Host, ng Eucharistia. Di ba? So, hindi dapat gano'n. Dapat tayo malinis, di ba? Tayo handa. Dahil yun ay isang tanda ng tipan na natin halos araw-araw. Yan. So next, tipan bilang paraan ng pagpapalago ng pamilya ng Diyos. Ito po yung binabanggit kanina. Ano ba yun? Sa mag-asawa, kanino? Kay Eva at kay Adan. No? Sa kanilang mag-asawa, nakipagtipan ng Diyos na sila ay ano? Bibigyan ng lahat ng pangangailangan dito sa ano, paraiso na kanilang kinabilangan. Di ba? Binigay naman sa kanila, amen? Amen. So sa pamilya ni Noe, ang bahaghari bilang isang tipan na binigay sa kanila na hindi na gugunawin ang ano, ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Yan. Sa tribo ni Abraham, ang pangako sa kanya ay bibigyan siya ng ano? Maraming anak. Nakikita daw ni Abraham ang bituin sa langit at ang ano? Buhangin sa dalampasigan. Ganun karami ang kanyang magiging angkan o tribo. Next naman ay bayan. Okay, Moises. Ito, pag-aaralan natin to next. Bakit ba bayan? Ano ba yung binigay kay Moises? Di ba? Sa kanya, ano, natupad yung ano, lupang pinangako sa kanyang lahi. Amen? Amen? Natok na yata kayo eh. So next ay kaharian. Yan, sa kaharian, dito natin makikita kung sino-sino yung mga naghari. No? Diba? At kung kanino hari natupad yung ano, tipan ng Diyos. Yan, ito yung pakikipagtipan ni Jesus na binigyan niya kanyang sarili para sa kaligtasan ng buong mundo. Yan, di ba? Yan yun eh. Kaya nga, kung hindi nangyari yung kaligtasan na ginawa ni Jesus para sa atin, di ba? Ibig sabihin, hindi natupad yung mga tipan na sinabi ng ating Panginoon simula pa ng una. Pero, dahil ang Diyos ay tapat sa atin, di ba? Nangyari ang lahat ng ito. Yan. So, pag-aaralan pa natin yan sa bawat susunod na ating pag-aaralan. Yan. So, ang Eucharistia, ito po yung isang beses lang binanggit ng ating Panginoon sa kanyang
Yan. So, isang beses lang ginamit ni Jesus ang salitang tipan. Diba? Sabi nga dito, ito ang kalis ng aking dugo at walang hanggang tipan. Diba? Bago at walang hanggang tipan. Ibig sabihin, yung lumang tipan, hindi niya, diba, pinalitan. Amen ba? Kundi ginawang ganap. Amen? Amen. So kasi sabi nila, ang daming utos doon sa Old Testament. Pero yung pagdating kay Jesus, ginawang dalawa. Pinalitan ba? Hindi. Kumbaga, ginawang ganap, sinamarize para hindi na tayo, malito. Kasi nalilito yung mga tao, ano ba yung dapat ko gawin? Diba pagka mahal mo ang Diyos, mahal mo ang kapwa, wala ka na ibang gagawin doon. Amen? Hindi ka napapatay. Hindi mo nasasaktan yung mga magulang mo. Kasi nandun na lahat. Amen ba? Amen. So, hindi pinalitan ang lumang tipan, kundi ginawang ganap ito. Thank you at maraming salamat po. Para natin ang ating Panginoon.